Magandang araw po. Ito po inyong lingkod, John R. Aquino. Gusto ko lamang pong magbigay ng mga ilang detalye sa aking narinig at napanood sa dalawang panig, sa prosecutor at sa depensa ni Vice President Zara Duterte. Yung napansin ko lamang po, yung sa aking opinion lamang po, sa aking panonood dito sa nagaganap na trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panig po ng yung mga prosecutor, sa panig po nila, parang talagang kung pinag-aaralan mo at pinapakinggan mo yung kanilang sinasabi, talagang parang tapos na yung wala ng laban si Sara Duterte na verdict na para sa kanila. Kasi po, kaya ako nasabi yun, kapag po ang mga depensa ni Sara nagtatanong sa mga witness nila, parang wala na pong karapatan na i-cross-examine yung mga witnesses na galing kina Luistro, galing kina Dilima, na parang hindi na pwedeng magtanong yung mga depensa ni BP Sara. Like for instance po, yung napanood ko ngayon. Paano o naging irrelevant yung tinanong ng isang defense lawyer? Tinatanong lang kay Matibag kung yung bang asawa niya ay nasa Kongreso. Tapos sabi ni Luistro, that's a relevant question. Tinitignan lang po ng defense lawyer kung gaano katotoo yung sinulat nila, yung pag-witness nila, at siyempre po, yung kredibilidad ng witness. Sa palagay ko po, hindi po irrelevant yung itatanong ng lawyer ni BP Sara kung yung asawa ni Matibag ay isang mambabatas. Sa akin po, mas irrelevant yung ginagawa ni Nadilima, ni Luistro, mas irrelevant po sila kasi po, hinahanapan po ng butas si Sara nung vice mayor pa siya, gustong malaman kung magkano yung kinikitang pera, magkano yung yaman nila from 20 years up to now. Palagay ko po, irrelevant po yun sa impeachment. Dapat po, pag-usapan nila, yung pong panahon na naupo si Sara bilang Vice Presidente ng Pilipinas at ngayong ini-impeach siya, dapat po yung panahon lamang na kung saan na sinasabi nila na nagnakaw ang Vice Presidente, dapat po yung year na yon, doon lang po sila pwedeng mag-umpisa. Hindi ho yung 20 years. Mas irrelevant po yung sana ihaharap yung sheriff na sinuntok ni Sara nung vice mayor pa siya sa Davao. Ito po ay mga irrelevant para sa akin. At sa aking pananaw, kaya po tinatanong ng depensa ang kredibilidad ni Matibag. At sa aking napag-alapan, sa aking panonood ngayon, sabi nga ho sa Pilipinas, yung utang na loob, pag ikaw ay gumawa ng isang mabuti, utang na loob. Pag ikaw ay na-appoint, siyempre utang na loob. Kaya ako po nasabi to, si Matibag pala ay isang appointees ni BBM sa NBI. So, ibig sabihin, ulitin ko, si BBM ay inupo si Matibag sa NBI bilang isa sa pinakamataas na posisyon sa NBI. So, ibig sabihin, kung ako, nilagay ni BBM, in-appoint ako, palagay nyo, lalabanan ko siya? Siyempre, hindi. Kasi utang na loob nga eh. So parang sa akin, may bias. Kung hindi sana na-appoint si Matibag from BBM, walang nag-appoint sa kanya, o medyo neutral siya, medyo maniniwala pa ako. Eh siyempre, papanig si Matibag kay BBM. Eh siyempre, appointees nga eh. Di ba? Tapos, ang isang napansin ko pa dito sa impeachment trial, may point ang depensa ni Sara. Nung ipinakita yung survey versus 74% na survey at 34% kay BBM, tinatanong lang ng lawyer ng depensa, sa palagay nyo, ang iniisip ng depensa ni BP Sara,
Sa survey na napakalaki ng lamang ni Sara, ang tinatanong lang kay Matibag kung sisirahan ba ni VP Sara yung tiwala ng mga tao sa kanya. Alam ni Sara, mataas ang kumpiyansa, mas marami ang may tiwala kay VP Sara kay BBM. So tama, ang tinatanong ng isang abogado ng depensa, tinatanong lang kung sa daming naniniwala at sa taas ng rating ni VP Sara, hindi niya sisirain ang kanyang reputasyon. Dahil unang-una, may balak na siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. So siya po ay nagpapabango ng pangalan. Kung ano man po yung nasabi ni Sara na tinetreat sina Romualdez, sina First Lady, sina BBM, sa palagay ko po, sa aking opinion, may pinagmulan po yan. Ang mahirap, ang inimbestiga lang ng NBI dahil nga appointed si Matibag from BBM, nag-focus lang sila doon sa sinabi ni VP Sara kay BBM. Pero hindi nila tinanong si Sara bakit siya nagalit, bakit niya nasabi yon. Meron bang pinagmulan kaya nag-trigger yung galit ni VP Sara kay BBM? Dapat po, hindi po ako NBI, hindi po ako lawyer. Ako po ay nagdidepende lamang sa aking napapanood everyday sa nagaganap na trial kay VP Sara. Parang minsan may bias. Ngayon po, masasabi ko sa mga senador, sana po, pag natapos itong impeachment, you make the right decision. Dahil po unang-una, galit na po yung taong bayan, hindi po sa inyong lahat, sa ilan sa inyo sa Senado, galit na po yung taong bayan kay BBM. Sana po, wag po kayong magkamali sa inyong magiging desisyon after this trial. Kasi po, napapanood ng nakakarami, ako po hindi isang abogado, pero sa aking pananaw, medyo may bias sa nagaganap na trial sa Senado sa impeachment ni VP Sara. Ngayon, ang kayong mga Senado, ginawa kayong husgado. Husgado dahil kayo yung isa sa pinakamataas na posisyon na bilang halal ng sambayanang Pilipino. So kailangan, sabi nga, ang judge, kung judge kayo, ang judge sa totoong judge sa korte, tinitimbang niya kung sino yung tama at kung sino yung mali. At ang husgado ay papabor sa naglalaban sa loob ng korte, siya ay magdidesisyon doon sa nakakalamang, doon sa paniniwala niyang tama, hindi doon sa mali. So again, kayong mga senador, kung sakasakali magdesisyon kayo, make sure you make the right decision. Dahil, alam niyo po, galit na yung mga taong bayan. At sana po, maging parehas kayo. Tama po yung ibang sinasabi ng senador. Dapat yung tinatanong sa trial, sa impeachment, yung relevant lamang, hindi ho yung irrelevant. Hindi ho yung china-challenge yung masyado yung mga abogado, china-challenge yung mga witness. Hindi ho ganun. Dapat, as a judge, yung tama lamang, makinig kayo at timbangin nyo kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Hindi ho yung kasinungalingan. Again po, opinion ko lamang po to. Marami pong mga Pilipino hindi ho nakikialam. Isa po ako doon, pero sa aking nakikita ngayon, sa nangyayari sa ating bayan, napakarami po ng problema. At sa aking panunood araw-araw, dito po sa impeachment trial, talagang kuminsan nakakainit ng ulo yung mga hindi tama. Again po, hindi ako lawyer. Ako po ay pinag-aaralan ko lamang kung ano yung napapanood ko sa impeachment trial. Again po, hindi ako nagja-judge. Sana po maging successful itong impeachment trial at sana lumabas ang katotohanan. Again po, wala akong pinapanigan. Opinion lamang. Ito po ang inyong lingkod, John R. Aquino. Nagsasabing magandang araw po sa inyong lahat at salamat po sa inyong panunood. May God bless you all saan man panig kayo ng mundo.